Una sa lahat. Bumoto na ang Senado. Wala munang impeachment trial kay VP Sara Duterte sa ngayon. Inarchive isinantabi kasi ng mga senador ang articles of impeachment. May pasaling pa si Senate President Jesus Escudero sa Kamara na nagpapagamit daw sa politika. The Senate is not your playground to run after your political enemies. We are not an accomplice in any grand scheme. While others may be willing to play your game, I am not. I will never bow to a mob. Ano naman kaya ang say ng Kamara rito? Himayin natin yan maya-maya. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Mga senador, ilang oras na palaban sa debate kung susundin ang hatol ng Korte Suprema sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. The one thing I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Sa gitna ng debate sa impeachment, nasaan nga ba si VP Sara? Ang sagot po dyan ng OVP. Who knows? She can just be right in the office. Oo nga, a few steps away. Hindi lang natin nakikita, pero yung trabaho, minsan virtual, minsan ghost. Pilipinas, hindi mo na bibili ng imported na bigas sa loob ng 60 araw simula sa Setyembre. Babaeng content creator, hindi hinarap ng simbahan nang subukang mag-sorry sa umunay pandudura sa lalagyan ng holy water. At sa Frontline Showbiz, umaaligid na collab song na Sara Geronimo at SB19, nag-number 4 agad sa Billboard World Digital Song Sales Chart. Sa botong 19 versus 4, walang impeachment trial na mangyayari sa ngayon dahil inarchive o isinantabi muna ng mga senador ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ang ilang senador naman nagpasaring sa Kamara at kay Speaker Martin Romualdez. Imbes ng busy raw ang palitan, bakit hindi ang Speaker? At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, Mian Los Baños. Mian! Yes, Bok, tama ka, no? Nagdesisyon na ang Senado na i-archive o isantabi ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 19 o 19 senators ang pumabor sa motion to archive, 4 ang kumontra, 1 ang nag-abstain. Gaya ng sinabi mo, Bok, ibig niyan sabihin wala ng impeachment trial na gagawin ang Senado sa ngayon. Malinaw ang paninindigan ni Senate President Jesus Escudero. I vote yes to the motion, Mr. President. I vote yes to the rule of law, yes to the Constitution, yes to the supremacy of the Supreme Court in interpreting it. Ibig sabihin niyan, wala ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa ngayon. In-archive o isinantabi na kasi ito ng Senado. Mismong si Escudero, bumoto pabor dyan. Anya, malinaw ang desisyon ng Supreme Court. Unconstitutional ang articles of impeachment. Walang bisa simula umpisa, kaya walang basihan para ituloy pa sa Senado. Fidelity to the Constitution, Mr. President, must prevail even when it is unpopular, inconvenient, or misunderstood. In fact, Mr. President, distinguished colleagues, it must prevail especially when it is unpopular, when it is inconvenient, and misunderstood. May banat din siya sa mga kumwekestyon sa desisyon ng SC, mga legal experts daw na parang mas magaling pa sa Korte Suprema. Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Sa pagkakaalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution or you simply hate the Vice President? May paalala rin si Escudero sa mga taga-Kamara, huwag daw magpagamit sa mga may ambisyong pampolitika. The Senate is not your playground to run after your political enemies. We are not an accomplice in any grand scheme. While others may be willing to play your game, I am not.
I will never bow to a mob. Sinigundahan naman yan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. If we cannot obey the law, do we still deserve to be called lawmakers? Maging si Senator Amy Marcos na kakampi ni VP Sara sa Senado, diretsahang nagpasaring sa Kamara at kay House Speaker Martin Romualdez. Kesa inaatupag ninyong palitan ang pinili ng taong bayan, binoto at minahal. Bakit di nyo nalang palitan ang tao, kayo naman lang ang pumili? Ayaw paawat ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Kaya nyo yan. Dagdag pang parinig ni Amy, Ginawa ng bonjing na armas ang impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo, panakot at sandata laban sa mga kinaiinggitan, kinaiinsecuran ng mga lulong sa kapangyarihan. ang magkapatid na Senator Alan at Pia Cayetano sang-ayon din sa pag-archive ng Articles of Impeachment. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. Pero teka, hindi lahat pabor. Kontra sina Senators Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. Sabi nila, hindi pa final ang desisyon ng SC, kaya dapat hintayin muna. It is our institution which, in the words of colleagues, killed the articles of impeachment. People must have the power to make the highest rulers accountable. Ang boto na no ay hindi nangangahulugan na hindi natin nirerespeto ang pasya o kapangyarihan ng Korte Suprema. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. The Supreme Court now has the chance to rectify these errors in its decision. So I was hoping to table the motion so that we can let us afford them this opportunity for the benefit of future impeachment processes. All we needed to do was wait a little. Nag-abstain naman si Senator Ping Lacson, habang si Senator Erwin Tulfo sang-ayon na dapat patayin na ang Articles of Impeachment, pero may hamon siya kay VP Sara. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo. Bok, bago nga nauwi dyan sa botohan para i-archive yung Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte, nagdebate muna ng 4 na oras ang mga senador mula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Nagsimula yan, Bok, nang tumayo si Senator Rodante Marcoleta at hiniling niya na i-dismiss na yung impeachment case laban kay VP Sara. Aniya, sangkatutak daw yung violation na ginawa ng Kamara para sa pagpasa at sa pagproseso ng impeachment case na yan. Bok, narito ang pagpapatuloy ng aking report. Hilaw at sablay. Ganyan inilarawan ni Senador Rodante Marcoleta ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Hilaw na hilaw. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Tanong ni Marcoleta paanong magiging legal ang complaint kung mula umpisa pa lang sira na ang proseso. 4 na impeachment complaint daw ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Isang malinaw na paglabag sa 1-year ban rule. Hindi lang yan. Hindi rin daw ni-refer sa House Justice Committee ang unang 3 impeachment complaints at delayed naman daw ang pag-refer sa opisina ng House Speaker. Dahil dyan, motion ni Marcoleta, i-dismiss na agad ang impeachment complaint. Pero tumayo si Senate Minority Leader Tito Soto para tumutol. Huwag daw apurahin na ibasura agad ang reklamong impeachment. Kahit pa raw kasi nagdesisyon na ang Korte Suprema na unconstitutional ang reklamo, inaapila pa ito ng Kamara. Hinay-hinay lang daw habang wala pang final decision. The reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible. Ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim.
Kaya dapat siguro pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Buwelta ni Marcoleta. Ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? I am not sure about that. But one thing I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Dagdag pa ni Soto, hindi porket unanimous ang desisyon ng Korte Suprema, gaya ng sa pagturing nilang unconstitutional sa impeachment complaint ni VP Sara, hindi na ito pwedeng iapila. Si Senator Risa Hontiveros naman, nanindigang hindi imposible na baliktarin ng SC ang kanilang unanimous decision. Nagawa na nga raw ito noon at naglapag si Hontiveros ng mga resibo. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision 2008, reversal on motion for reconsideration 2009. International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26, 2016. Pero kinwestiyon niya ni Marcoleta. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, binigay ko whether po these are on bank MR. decisions or decisions by a division. Na ang Sandali bank decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the replying to the decisions- question. It has happened before. So yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito. Si Senator Ping Lacson naman kinwestiyon kung paano nga ba i-dismiss ang kaso, gayong wala raw ito sa rules ng Senado at hindi rin sila nag-convene bilang impeachment court. Wala tayo pong guidelines kasi wala po sa rules natin yung motion to dismiss. So anong guidelines ang susundin natin in addressing the motion to dismiss? Sa gitna ng banggaan, nagsuggest si Senator Alan Peter Cayetano na wag na lang motion to dismiss, kundi motion to obey the Supreme Court. Para malinaw, susunod ang Senado kahit ano pa ang maging final ruling ng SC. Pero sabi ni Senator Bato de la Rosa, malinaw ang planong magdedesisyon ngayong araw. Hindi raw dapat i-delay dahil lang sa motion for reconsideration ng Kamara. We have to decide on this today. It was not part of the agreement that whenever the House of Representatives file a motion for reconsideration, ay ma-install yung ating plano to decide today. So, bakit nagbago yung usapan? Si Senator Raffy Tulfo naman gustong i-dissolve ang impeachment court. We just dissolve this impeachment court because in the first place, per the decision of the Supreme Court, sinasabi na wala naman talaga tayong jurisdiction over dito sa articles of impeachment. So mas maganda siguro i-dissolve na lang natin to para we're still in line with what the Supreme Court said. Pero ayaw pumayag ni Marcoleta na itabi lang ang motion. Mainit ang kanyang tanong. Nakadepende po ba ang aksyon natin? Doon po ba nakahang ang gagawin natin? Sa isang motion for reconsideration, nakasalig po sa hangin. Nakasalig po kung puputok ang bulkan o hindi. Sa gitna niyan, binigyang diin ni Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan na dapat mag-convene na lang sila bilang impeachment court. Doon daw dapat dinidinig ang tungkol sa impeachment case ni VP Sara at hindi sa plenaryo. Pag tayo ay bumoto ngayong hapon o ngayong gabi na i-dismiss ito, we will be acting beyond, without legal authority dahil wala naman sa atin yung impeachment complaint. Wala namang kapangyarihan ang Senado in plenary, ultra vires, without legal authority, ang magiging desisyon natin. Pero kahit kaliwat kanan ng debate, nanindigan si Marcoleta. Hilaw nga po Mr. President. Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Ba't pinipilit po natin ang isang bagay na hilaw at pinipilit niyong ipakain sa atin? Bok ang paglalarawan nga ng mga senador, maituturing ng patay ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero pwede yang mabuhay in case lang i-reverse ng Supreme Court yung desisyon nito kung saan diniklara nga niyang unconstitutional yung articles of impeachment base naman sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. At ang suggestion at payo ng mga senador sa mga may balak pang maghain ng impeachment case laban sa bise,
Meron pa naman daw at pwede pang maghintay hanggang February 6. Siguraduhin lang daw na susunod sa panuntunan ng Korte Suprema. Bok. Bok, help us understand this here. Kasi ang haba-haba ng diskusyon sa huli, ang pinagtalunan at pinagbotohan sa huli ay whether to table the Marcoleta motion or to archive the impeachment complaint. Pero in effect, tell me if I'm getting this right, in effect, parang pareho lang epekto niyan. Na in both cases, whether you archive or you table, isasantabi mo ang impeachment complaint until matapos ang MR. Tama ba? Ano kaibahan nila dalawa? Ganito. Mismong mga senador nagkalituhan dyan kanina. Yung unahin natin, tama ka, yung motion na to table ay hindi yung impeachment case. Ang motion to table ay yung motion to table the motion to archive. Meaning, ang gusto sana nila Senator Tito Soto, wag pagdesisyonan yung motion to archive. Ibig sabihin, i-table lang muna natin, tapos once lumabas yung final decision ng MR, saka tayo mag-usap muli. In effect, buhay pa rin sana yung impeachment case. Hindi, yung motion to table ay hindi motion to table the impeachment case. Motion to table the motion to archive. Ibig sabihin, wag pag-usapan, wag pagbotohan yung motion to archive. Pero dahil natalo yan, nag-proceed yung Senado sa pagboto dun sa motion to archive, Bok. Yeah. I'm getting you there. What I mean is that in the end result is basically the same. Iintay nila ang resulta ng motion for reconsideration at base sa pagdesisyonan with finality ng Supreme Court, doon sila magdedesisyon kung bubuhayin nila o hindi yung trial. Tama ba? In other words, Tama. Kumbaga kung by implication, pareho lang. Go ahead, Bok. So tama ba? By implication, pareho lang Not resulta. necessarily. Kasi itong motion to archive talagang itong motion to archive, technically talagang pinatay na niya yung impeachment case. Mabubuhay lang siya kung babaliktarin nga ng justices yung kanilang motion, which is sinasabi nga ng ilang mga senador, particular ni Senator Rodante Marcoleta, posibleng mangyari na majority of them ay babalik na rin yung kanilang desisyon. Whereas yung motion to table, buhay na buhay pa siya. Kasi pwede nga raw magpatuloy yung, kumbaga sinasabi nila, nagsimula naman na yung trial since nag-convening impeachment court. So nandyan lang siya, buhay siya, hihintayin lang natin yung MR. Kumbaga mas may life, may buhay, mas aktibo sa ating impeachment case kung na-table lang siya. Bok, sorry, naririnig ko yung sarili ko. Baka pwede ang Sige. ma-mute yung We'll have sarili ko, that naririnig ko kasi. adjusted here. Anyway, Bok. sige, go ahead, Bok. Another question. I understand dun sa votation, dun sa pag-archive ng impeachment complaint, si Ping Lacson, I understand, abstained. Why is that so? Parang sila nag-abstain eh. Oo, siya lang ang nag-abstain. Kasi naniniwala siya na dapat naman talagang sundin yung desisyon na sana nung Korte Suprema na sinasabi nga, isa sa pinakamalaking na pag-usapan kasi kanina, immediately executory. Kasi sinasabi nga dyan ni Senate President Escudero, kung wala sana yan, mas may leeway tayo na baka mag-iba yung desisyon natin. Pero malinaw ang sinabi ng Korte Suprema, immediately executory. So sinasabi ni Senator Ping, naniniwala siya dyan. Pero naniniwala din siya na dapat ngang hintayin na rin muna talaga yung motion for reconsideration. So dahil hati siya sa dalawang paniniwala na yan, nag-abstain na lang siya, Bok. Kahit pa yung mga kasama niya sa minorya, for example, Senate Minority Leader Tito Soto at Senator Risa Hontiveros, ay bumoto ng kontra sa pag-archive. Bok, one last question. I'm just taking a stab here. Naglabas kasi ng pahayagang ABS-CBN kanina with regard to the Supreme Court ruling where the Supreme Court cited an ABS-CBN report as one of the reasons for the apparent lack of due process. In particular, ang sinasite nila, ang sinasite ng Supreme Court ruling is on page 8, footnote number 30, where the Supreme Court said na there was no plenary vote done by the House of Representatives at all at diniretso transmit doon sa Senado
yung articles of impeachment. In that case, footnote number 30, it was quoting an ABS-CBN report, which ABS-CBN today denied ever having made that report. And in fact, ABS-CBN is saying na in fact, we even aired live yung plenary vote ng House of Representatives. I don't know kung napag-usapan yan dyan, but I also understand si Senator Risa Hontiveros also raised that question. Was that ever discussed at length? Na-bring up yan, Bok, pero kailangan kong aminin sa'yo, ha. Hindi ko yan masyadong nasundan kasi nagla-live report ako kayo na. Pero yes, we heard about yung sinasabing pinagbasehan nga nung SC decision, but I don't think na-discuss siya in length, ano. Alam ko kasama lang siya sa mga argumento na inilabas ni Senator Risa Hontiveros kanina kasi in the end, pare-parehas lang naman talaga ng isinusulong na argumento sila yung apat, si Senator Tito Soto, Risa Hontiveros, Bob Aquino at Kiko Pangilinan na hintayin na lang natin yung MR. At bakit mo ba i-archive kung meron pa ngang nakaumang na MR or naka-file na MR at hindi pa nga final yung decision ng Korte Suprema. Pero ang sinasabi kanina kasi dun sa botohan, Boka, hindi na lang sa kaso. May mga pasaring na rin yung mga senador sa kapwa nila mga senador na parang bakit nyo ba gustong ituloy? Bakit ba kayo hindi susunod sa SC? Hindi nyo na deserve maging mambabatas kung kayo mismo hindi kayo sumusunod sa batas. So medyo ganoon na yung punto o yung direksyon ng botohan kanina, Bok. Tsaka patutsada sa lower house. Matindi yung mga nilaglag kaninang kataga. Yes. Okay, maraming salamat, partner. Mian Los Baños, reporting live from the Senate. Mukhang talagang naglabas ng... Sama na loob, no? Oo, naglabas ng sama ng loob si SP Escudero kanina. Mahaba yung kanyang talumpate. Although, wasn't that a bit unusual? Sorry, I'm just adding this. Wasn't it a bit unusual? Chamber-to-chamber courtesy, parliamentary courtesy and all that. Pero harap-harapan yung well, hindi harap-harapan, pero diretsahan yung yung patutsada. Mainit mainit sa Senate President Escudero kanina kasi ang usapan nila dapat boboto ka yes or no, then explain mo yung vote mo. Pero kahit kami, medyo nagulat din kami na, ang haba at hindi na masyadong explanation on vote. Talagang binira na niya yung mga kritiko ng Senado simula pa raw nung umpisa, yung nagkikriticize sa kanilang pati yung pagpaparemand, yung mga legal luminaries na kinikriticize yung action ng Senado hanggang sa napunta na nga siya dun sa mga kongresista. So mukhang nag-ipon ng sama ng loob at inilabas kanina, Bok. Okay, maraming salamat, partner. Mian Los Baños, live mula sa Senado. Thank you, Mian. Kinikilala ng defense team ni VP Sara Duterte ang desisyon ng Senado na isantabi ang impeachment trial. Wala namang tiyak na sagot ang OVP kung nasaan ngayon ang bise sa kasagsagan ng debate sa pagpapatalsik sa kanya. Nasa frontline na balitang yan, Kari Quito. Bago pa man ang debate ng mga senador kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, nagrally na sa labas ng Senado ang iba't ibang grupo sa pangunguna ng Tindig Pilipinas. Panawagan ng mga rallyista dapat ituloy ang impeachment trial kay VP Sara. Hindi raw dapat sukuan ang mga issue ng confidential funds ng BISE. Naghain na ng mosyon ang Tindig Pilipinas para baligtarin ang desisyon ng Korte Suprema sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment. Dapat the trial should proceed forthwith upang magpanawagan sa ating mga senador na gampanan nila yung constitutional duties po nila. Ang pinaka-importante dito sa impeachment ay to hold high officials of government accountable for whatever violation of our Constitution. Sa gitna ng mainit na isyung ito, nasaan nga ba si VP Sara? Hindi makapagbigay ng tiyak na sagot ang Office of the Vice President. Who knows? She can just be right in the office. Oo nga, a few steps away. Hindi lang natin nakikita, pero yung trabaho na kailangan niyang gawin for the office is still being done. Minsan, virtual, minsan, ghost. Sabi pa ni OVP spokesperson Ruth Castelo, wala raw magbabago anuman ang maging desisyon ng Senado sa impeachment complaint. Impeachment or no impeachment, the Office of the Vice President will work the same or even harder. Ayon sa source ng News 5, nasa Davao City ang BISE.
Una na ring sinabi ni VP Sara na tutulak siya sa Kuwait sa August 8 para dumalo sa isang gathering ng Duterte supporters. Pero ayon sa Malacanang, hindi pa naghahain ng request for travel authority ang BISEC kaugnay ng nakatakda niyang biyahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Hindi pa tapos ang laban para sa prosekusyon kasunod ng pag-a-archive o pagsasantabi ng Senado sa Articles of Impeachment. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, hindi sila magpapatinag sa na humanap ng hustisya at pananagutan. Ang naging desisyon daw ng Senado ay pagkakait ng due process para sa taong bayan. Ayon naman sa akbayan, hindi pa rin makakatakas ang bise sa kanyang mga kasalanan. Mas pinapalala lamang daw ng Senado ang paghahanap ng accountability. Sa ngayon, nakabinbin ang mosyon ng Kamara sa Korte Suprema para baliktarin ang desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint. Pinalabas naman ng plenaryo o sa plenaryo ng Senado ang ilang miyembro ng Akbayan at Tindig Pilipinas matapos mag-thumbs down sa gitna ng botohan ng mga senador. Kaugnay po dyan, manilinaw ang ABS-CBN News sa paggamit ng kanilang report ng Korte Suprema bilang source sa desisyon nito na unconstitutional ang reklamong impeachment laban kay VP Sara. Ang sabi po ng ABS-CBN News, hindi nila sinabi sa kanilang news report na hindi pinagbotohan sa plenaryo ang reklamong impeachment bago ito i-transmit ng Kamara sa Senado. Muli nilang kinote ang kanilang report noong February 5. Dito binanggit ng ABS-CBN News na pinagbotohan ng 215 kongresista ang impeachment complaint sa House Plenary Session. Sa nasabing report, nabanggit din ng ABS-CBN News na ilang oras lamang daw ay natanggap agad ito ng Senate Secretary Renato Bantug matapos itong pagbotohan sa House Plenary at i-endorso sa Senado. Ayon sa ABS-CBN News, ginamit ang report nila ng Korte Suprema bilang source sa desisyon ng SC na labag sa saligang batas ang reklamong impeachment kay VP Sara. Mahirap daw paniwala ang magkaibigan sina VP Sara Duterte at Naga City Mayor Leni Robredo. Ayon niya mismo sa kalyado ni Robredo na si mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila De Lima. Kapon lamang nang sabihin ni dating Senador Antonio Trillanes III na hindi niya sinusuportahan sa 2020 election si Mayor Leni sakaling tumakbo siya. Ang dahilan, magkaibigan at magkaalyado raw sila ni VP Sara. Pero ayon kay De Lima, ibang sinasabi ng track record ni dating VP Robredo. Irerespeto raw ni De Lima si Trillanes, pero nakakalungkot daw ang sinabi ni Trillanes. I cannot of course speak on behalf of VP Mayor Leni. Para sa kanya, accountability must apply to all. Masakit makita na may mga pahayag na sa halip na magpalakas ng hanay, ay maaari pang magdulot ng pagkakahiwalay sa loob o ng loob ng mga datit kasalukuyang magkakampi sa prinsipyo't at hikain. Wala pang pahayag dyan si VP Sara at si Mayor Leni. Pero narito ang komento ng tagapagsalita ng Bise. Well, I am not privy to that, but you know, if it's true, I'm sure the Vice President will get a lot of useful tips from former Vice President Leni Robredo. Wala raw problema sa pag-utang, basta lalago tayo at maganda ang balik. Yan pong ginit ni Pangulong Bongbong Marcos kahit pa raw mangutang ang bansa para sa mga programang magpapaunlad sa maraming Pilipino. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Nito lang nakaraang linggo nang tumaas ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa survey na ginawa ng Okta Research. Naungusan niya si Vice President Sara Duterte na bumaba pareho ang score sa trust at performance. Pero deadma sa mga numero na ito ang Pangulo. Yan ay kahit pa kapansin-pansin ang kaliwat ka ng pag-anunsyo niya ng mga programa para sa publiko. Kabilang ang diskwento sa pamasahe sa LRT at MRT at ang 20 pesos kada kilo ng bigas. We don't work according to surveys, not really. What we do is, if is there a way, pag may nagre-reklamo, sinasabi, mahabang pila sa PhilHealth, anong pwede natin gawin para mas maginhawa? Ibinida rin ni PBBM na liliit na rin ang subsidiya ng pamahalaan sa 20 pesos na bigas. Unti-unti na rin kasi nilang inaayos ang mga dahilan kung bakit mahal ang bigas, gaya ng talamak na smuggling at problema sa produksyon. Giit pa ng Pangulo. Nung bago kaming upo, wala pa lahat yan. So, sa nakaraang 3 taon, ginagawa na ngayon namin. Ngayon may kakayahan na tayo.
Bukod sa bigas, binida rin ni PBBM sa kanyang SONA ang Zero Balance Billing Program. Sa ilalim nito ay walang babayaran ng mga pasyente sa mga ospital ng Department of Health. Pero ang tanong, may pera ba tayo para dyan? Oo, meron. Basta't yung pera ng Pilipinas ay ginagamit sa tamang paraan. Yung perang nakalaan para sa para sa classroom, ginamit talaga sa classroom. Hindi nakalagay doon 2 classroom, ginawa lang 1 classroom. Binulsa na yung natira. Wala rin daw problema kahit mangutang pa tayo para sa mga programang ito. Basta raw may babalik. So yung utang na yun, gagamitin mo naman para pang-training doon sa tao yun. Anong balik nun? Ang balik nun in employment. Nito lang Hulyo, iniulat ng Bureau of Treasury na lumobo na sa higit 17 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. At sa laki nito, mapapababa pa kaya ito ng gobyerno? Dahan-dahan mapapababa natin yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagdesisyon ng Pangulo na itigil muna ang pag-aangkat ng bigas para hindi malugi ang ating mga magsasaka. Pero hindi pa raw panahon para taasan ang taripa sa bigas. Nasa Frontline na balitang yan ng Mobile Journal, Julie Baiza. Simula sa darating na Setyembre, ititigil muna ng ating pamahalaan ang pag-angkat ng bigas. Utos ito ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang pakikipagpulong niya sa mga cabinet member na kasama niya sa kanyang state visit sa India. Matatanda ang inirekomenda rin ito ng Department of Agriculture. Mula September 1, tatagal ng 60 araw ang suspensyon sa pag-angkat ng bigas. Layo ng suspensyon na mapalakas ang produksyon ng mga Pilipinong magsasaka at hindi sila malulugi lalo na pagdating ng anihan. Pero kung ipinatigil na pansamantala ang pag-angkat ng bigas, hindi pa raw ito ang tamang panahon para itaas ang taripa. Ayon sa palasyo, titingnan pa raw nila kung dapat na nga bang itaas ang taripa sa bigas. Bukod sa suspensyon sa pag-angkat ng bigas, ay matatanda ang iminungkahi rin ng DA na itaas ang taripa sa bigas. Kaugnay niyan, naghain sina Senador Kiko Pangilinan at Senadora Risa Ontiveros ng resolusyong nananawagan at tanggalan ng kapangyarihan ng Pangulo na mag-adjust ng taripa. May negatibong epekto raw kasi ang mababang taripa sa imported rice na maituturing nila na bagyo na sumisira sa agricultural sector. Kaya nanawagan din si Pangilinan na ipaglaban ang karapatan at anyay maayos na buhay at kita ng mga magsasaka. Pero buwelta ng palasyo, wala sa pag-adjust ng taripa ang problema. Hindi po basta maaari lang na gawing batas at huwag bigyan ng power ang Pangulo patungkol dito dahil kapag ka po nagkaroon ng aberya, emergency, masyadong kakaroon po, mahihirapan po ang Pangulo na i-adjust ang presyo. Nagbabalita para sa News 5, Mobile Journal Julie Baiza ng 1PH. Showbiz tonight na tayo. Ipi-flex ni Phil-Canadian star na si Manny Jacinto ang pagiging Pinoy sa kanyang pelikulang Freakier Friday. Nakisaya sa Kapatid Network ang binansagang pambansang jawline ng Pilipinas. Dito sa Pinas, ipinanganak si Manny. Hindi niya raw inasahan na ang pag-arte sa Hollywood ang kanyang endgame. Showing na ang Freakier Friday in cinemas. Kung merong Filipino trait that you think you brought in with you when you're now in Hollywood, now that you're in Hollywood, what is it? My mom would always say, ang tigas ng ulo. Pasaway ka. Yeah. Bakit? So I think it was like, I would translate that into stubbornness. Ooh, yeah. And then I think that kind of helped me with my career. We are just getting started. More showbiz scoop sa aking pagbabalik. Susunod, Mayor ng San Simon, Pampanga, kalaboso dahil sa unay pangingikil sa isang kumpanya. Content creator, nagpaliwanag sa unay pagdura niya sa holy water ng simbahan. At silipin ang trailer ng 100 awit para kay Stella. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Arestado ang alkalde ng San Simon, Pampanga at 6 na iba pa dahil sa umunoy panghuhut-hut. Humingi raw sila ng 80 million pesos mula sa isang kumpanyang magbubukas sana ng paggawa ng bakal. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Meron kayong karapatang kumuha ng abogado. Hindi na nakagalaw pa sa pagkakaupo si San Simon, Pampanga Mayor Abunjo Punsalan Jr. nang ma-entrap ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Intelligence Service sa isang restaurant sa Pampanga. Inireklamo ng isang kumpanya si Punsalan ng pangingikil ng 80 million pesos kapalit ng pagpayag na makapag-operate at makapag-manufacture ng bakal sa bayan. Nagpain ng kunwaring 30 million pesos sa mga operatiba, alinsunod sa napag-usapang paunang bayad. Sa aming pagsusurveillance, sa aming pagtatanong, case build-up, masama ang record ni Mayor. Sa mga ganyan na irregularities, mga paghihingi ng pera. Sa labas ng kainan, pinadapa naman ang mga kasamahan ni Punsalan at hinalughog ang kanilang mga sasakyan. Kabilang sa inaresto ang 5 security detail ni Punsalan at isang nagpakilalang doktor na sinasabing kasabwat. Agad silang dinala sa headquarters ng NBI sa Pasay kagabi bago ma-inquest. Mayor, good morning po. Hingi lang po sana kami ng reaction po. Sinubukan ng media na kunin ang panig ng alkalde pero tumanggi siyang magsalita. Yun ay in line pa rin sa panawagan ng ating presidente na hindi natin ito-tolerate ang mga corruption. Posibleng maharap ang alkalde sa reklamong robbery extortion in relation to Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nanindigan ng palasyo na hindi mo na nila ilalabas ang pangalan ng mga umunoy sangkot sa katiwalian sa mga flood control projects. Hindi raw dapat padalos-dalos habang gumugulong pa ang investigasyon. Nasa frontline na balitang yan, Mobile Journal Julie Baiza. Hindi po siya maglalabas ng anumang mga listahan na hindi verified. Kung nangyayari man to sa mga nakaraang administrasyon, hindi po gagawin ng Pangulo yan. Yan ang naging tugon ng Malacanang sa panawagang ilabas ang pangalan ng mga umanidawit sa katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Ginit din ng palasyo na patuloy pang investigasyon. Hindi rin daw niya gagayahin ang anumang klase ng pagbabantalang. Mahirap po kasi na magdalos-dalos sa kilos ng mali pala at meron tayong inosenteng masabi at maapektuhan to. So dapat po verified lahat ang facts at pananagutin po ang dapat managot. At yan po ang gusto ko. Nitong Lunes, nanawagan si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na ilabas na ng Pangulo ang mga pangalang hawak niya na sangkot sa mga kinurakot na flood control projects. Tama lang daw natutukan ng pamahalaan ng mga nasabing proyekto na binubuhusan ng pondo. We welcome any serious investigation. But serious means names, charges, jail time. Hindi pwedeng mahiya naman kayo lang ang ending. Kung palpak ang proyekto at nalulusaw ang pondo, may dapat managot. Dagdag pa ni De Lima, kung sisilipin lang din ng flood control projects, dapat din daw isama ang ibang maanumalyang proyekto. Matatanda ang sinabi ni PBBM sa isang podcast na hindi niya palalagpasin ang mga sangkot kahit pa raw kaalyado niya. Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Nauna nang ipinag-utos ng Pangulo ang pag-audit at pag-review sa mga proyektong pagtugon sa baha. Pero babala pa ng palasyo, Kung ano po ang dapat na imbestigahan, hindi po tayo lilimita sa flood control projects. Kung may mga nagbabalita para sa News 5, Mobile Journal Julie Baiza ng 1PH. Some feelings never change kahit pag-gaano katagal ang lumipas. Uy, relate siya! Ganyan ang hugot sa trailer ng sequel na 100 awit para kay Stella. Ito si Miss Stella. Gusto daw niyang kunin itong ating baleganaka. Yun lang ba? Sana nag-email ka na lang. Ay, mag-catch up tayo. Ngayon na tayo nagkita after all these years. Lipstick na itim mong kay dilim. Reunited sina Stella played by Bella Padilla at Fidel na role ni JC Santos. Same feelings and same chemistry. Kaya baka pwede na raw matuloy ang naudlot na feelings. Pero, teka, may bagong guy sa buhay ni Stella. Gagampanan niya ni Kyle Echari. So, paano?
Yan ang abangan sa 100 awit para kay Stella, showing na simula September 10. Susunod, content creator na dumura umano sa holy water ng isang simbahan, merong nilinaw. GSIS nagsalta na sa umunoy pag-invest nito ng milyon-milyong piso sa online gambling. At Lady Gaga, Bruno Mars at Blackpink members maglalaban sa Video Music Awards ng MTV. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Binabatikos ang isang content creator na dinuraan umano ang lalagyan ng holy water ng isang simbahan. Pero ang giit niya, hindi naman niya ito dinuraan at nag-wish lamang daw siya. Nag-sorry na rin siya. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 digital producer Von Belenario, exclusive. Hinawi ang buhok, yumuko, at dumuraraw. Yan ang viral video ng isang babaeng content creator sa loob mismo ng St. John the Baptist Church sa Jimenez, Misamis Occidental. Makikitang tila dumura si ate sa lagayan ng holy water. Maraming nagalit na netizens at hindi rin yan pinalampas ng simbahan. Sinarado na nga muna ito pansamantala. Giit ni Archbishop Martin Humoad ng Osamis, nga naman, aron inyong mahibawan nga ang simbahan ay banal at hindi dapat natin lapastanganin. Ang pagdura at paggawa ng masama, lalo na kung ito'y ipalabas talaga sa social media, isa itong pambabastos na hindi dapat natin ipagwalang bahala. eksklusibo namang nakausap ng News 5 ang nag-viral na content creator na si Tin Medalla. Napaiyak siya. Hindi raw siya dumura sa holy water. Tumingin ako sa holy water kasi ang meaning doon, nag-wish ako. Bumalik daw siya sa simbahan para mag-sorry, pero hindi muna siya hinarap ng pari. Gusto ko mag-sorry sa lahat ng tao at saka kay Father, sa lahat ng simbahang Katoliko. Hindi ko pa talaga dinaraan yun. At saka mas neto pa ako sa simbahan. Hindi ko po yung gagawin para lang for the views. Sa pinirmahang kautusan ng Arsobispo ng Ozamis, magbubukas lang ulit ang naturang simbahan kung magsasagawa ng acts of penance o pagsisisi ang mga mananampalataya gaya ng pangungumpisal. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belenario, News 5. Naging matipid ang sagot ng Government Service Insurance System o GSIS sa sinasabing 1 bilyong pisong investment ito sa online gambling. Sa isang pahayag, sinabi ng GSIS na handa raw silang makipag-cooperate at ipakita ang lahat ng dokumento at data kung kinakailangan. Ayon sa GSIS, matatag pa rin ang pondo at patuloy ang internal review ng investment policies para masiguro ang interes ng kanilang mga miyembro. Sa isang privilege speech kahapon, binunyag ni Senadora Risa Ontiveros ang umunay investment ng GSIS sa online gambling. Abangan, Shih Tzu sa Ilocos Sur, nakaka-perfect fit sa pagtahol. At collab song ni Sara Geronimo at SB19 na umaaligid, number 4 agad sa Billboard. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa international chart ay umaaligid ang SB19 at si Sara Geronimo. May bago silang record sa Billboard. Nag-debut at 4th spot ang kanta nilang umaaligid sa Billboard World Digital Song Sales Chart.
Second entry na ito ni Sarah G sa nasabing chart after ng kanyang hit 2020 song Natala. Habang ang SB19, pang-apat na nila sa chart after Gento, Dungka at Dam. P-pop kings and royalties indeed. Nangunguna sina Lady Gaga at Bruno Mars sa pinakamaraming nominations sa 2025 MTV Video Music Awards. May total of 12 nominations si Lady Gaga, kabilang ang Artist of the Year at Best Album. May 11 nominations naman si Bruno Mars, kabilang ang Song of the Year. Pareho rin silang nominated para sa Best Collaboration at Video of the Year para sa kantang Die With a Smile. Nominated din sa iba't ibang categories sina Billie Eilish, Kendrick Lamar at Sabrina Carpenter. Sa Best K-pop naman, maglalaban-laban ng aespa, Stray Kids, BTS Jimin, pati ang members ng Blackpink in their soloist era. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, singer ang nahanap naming aso online. Yes, pitch perfect siya sa pagtahol. Talagang pinilit yung perfect. Yes. If you're happy and you know, you say, "Awoo!" If you're happy and you know, da-na-na-na-na-na-na. If you're happy and you know, you say, "Awoo!" Ay, Yan si Sky mula sa Santa Cruz, Ilocos Sur. 2 years old na Shih Tzu. Second boy siya sa fur parent niya habang kumakanta ng children's song na If You're Happy and You Know It. Ang taas ng boses ni Sky, sabi tuloy ng netizens, yan na ang best awu na narinig nila. In fairness, hindi siya tone deaf. Hindi gaya na ibang taong kilala ko. Tao ano nga siya, Boke, pitch perfect niya. Oh, diba? Huwag mo na ipilit yun eh. Diba? Pero alam mo, talagang ang pets natin, dogs, no, talagang talented. Paano yung pampabaon natin kagabi, last night? Yung pet niya is crocodile. Paano kaya, no? Wow! Joke lang. Proud. Ganun. Tama ba yun? Ayun, wala lang. Sa'yo ko natawa, hindi sa joke mo eh. Ayoko na. Sige na, Bok, patayin mo na yun. Sige. Ayoko na, nakakahiya. Pinawisan ako. Paypayan ang kiligili. Yan po ang 45 minutes pag-iwan sa Ragang Headlines. Balta at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa kanal naming partner na si Mian Los Baños, ako po si Ed Lingao. Magandang gabi.